ito. Nabasa niyo naman sinabi ng Auntie Claire. Attorney Castro, Del Castro, lumalabas ka ba ng bahay or are you watching TV? May ipapakita ko sa inyo na mga taga Bulacan, mga kababayan ko. Para maglubo ka. Alam niyo sa Bulacan, 6 po ang magbabatas po dyan, mga lawmakers. You know how much is the flood control budget nila dyan? Yung 2025? Or kabuuan na sige, hanggang 23, 24, 25, or 26. You know how much? 41 billion pesos. Ano ang nangyari? Ito. Grabe. Sandali lang ha. Mga, alam niyo kung kung meron lang akong magic wand, yung mga mambabatas di umano ng mga magnanakaw, ewan po. Ito na po mga babayan ko, yung kiniklaim ni Auntie Claire, spokesperson ng Malacanang, na mabilis daw humupa ang baha. Dati-dati hanggang tuhod daw, lampas tao, ngayon gutter deep na lang daw. Makinig ka, Attorney Claire Castro, na paborito kong spokesperson ng Malacanang. Deklara na ng state of calamity sa Kalumpit, Bulacan. Karamihan kasi ng mga barangay roon hindi pa umaahon sa baha. May gigil namang mensahe. May gigil namang mensahe ang mga residente sa mga nangurakot sa flood control projects. Live mula sa Kalumpit, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdesmon, may tulong na ba na ibigay sa mga apektado ng baha at kumusta na rin ba ang panahon dyan ngayon? Sige. Cheryl, unahin ko muna yung sitwasyon namin dito sa Barangay San Miguel kung saan nakalubog ako sa halos hanggang hit. Sandali lang. Akala ko ba mabilis umupa? Auntie Claire, saan mo nakuha yung balitang yan? Ha? Magtapat kasi kayo na talagang may nangyaring nakawan, may nangyaring kurakutan, di umano dyan sa Bulacan. 6 po ang mambabatas po dyan. Ang lalaki ng mga budget nila, may 10 billion nga dyan. O umabot pa atang 11 billion pesos yung budget niya sa flood control. Walang nangyari. 6 kayo dyan. Ang pinakamababang may budget dyan isang mambabatas, 5 billion pesos. So, anong ginagawa ng ombudsman? Sige, kahit na partido ni Duterte yan, partido ni BBM. Pag talagang pag nagnakaw, idemanda na. Hindi katulad yung kagabing medyo may nag-comment sa akin, hindi ko mga kaibigan ko na bakit daw kailangan i-revoke yung lisensya na habang buhay. At saka bakit pag maliliit na tao, mabilis. Dapat sa ganito, ang ombudsman kumilos na huwag kayong selective, mga tinamaan kayo ng Na taas ng tubig baha dito nga sa ilang parts ng Barangay San Miguel dito sa bayan ng Kalumpit. Actually, mabago pa ito kung ikukumpara doon sa may looban na halos 5 to 6 feet ang lalim. Kaya kung mapapansin mo sa akin likuran, yung ilang mga bubong ng bahay halos abutin na rin ng tubig dito sa lugar. In terms of tulong, may mga nakakarating na doon ng mga relief goods or relief packs sa ibang mga evacuation center. Pero yung lagay ng panahon dito, ngayon medyo tumigil na ang ulan. Pero kanina buong maghapon, pabugso-bugso pa rin ang lakas ng ulang binabagsak dito sa malaking bahagi ng Bulacan na nagpapakaba sa mga residente dahil makakadagdag din yan ulit dito sa nararanasan nilang baha na sinasabayan pa ng high tide. High tide pa. Sa drone video ng News 5, tila naging pulupulong isla na mga bahay sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Balot na kasi ng tubig ang paligid ng mga tirahan sa lugar dahil yan sa ilang araw na pag-ulang dala ng habagat. Ang katabi nitong Pampanga River, umapaw na. Kaya parang naging koneksyon na rin ng ilog ang mga kalsada sa lugar. Grabe. No choice tuloy ang mga residente kundi naghihirap ang mga tao. Isa pa sa nagpahirap ngayon ang halos 5 talampakang elevation level ng tubig dulot ng high tide. Yung mga magbabatas nasa air condition room nila. Pastao o mahigit 6 na talampakan ng umupa na sabi ni Claire. Ang masaklap, pabugso-bugso pa rin ang ulan kaya patuloy na tumataas ang tubig.
Mula sa pinagpatong-patong ng mga tabla ng kahoy, Ay, gumawa na nako. ng konkretong tawiran ang mga residente rito para makapunta sa kanilang mga bahay. Pero dahil sa ganitong sitwasyon na nalubog na sa baha, halos hindi na makita mismo yung mismong daanan at tanging itong gabay na lamang ng mga kawayan ang nakalitaw. Ang ilang bahay sa barangay, Grabe. kapansin-pansing inabandona na dahil sa paulit-ulit na lamang na sitwasyon. Pero marami ring residente ang mas pinipiling manatili sa kanilang tirahan kahit lubog sa baha. Gaya ni Tatay Teddy na ayaw pa munang lumikas sa evacuation center. Kaya papatong-patong lang namin dalawang kalipatra. Dalawa kami Ayan. mag-asawa to. Magkadikit lang kami tutulugan, magkatagilid. Kasi nga ba nga namin mamaya biglang lumaki pa ng gusto. Lalo masisira lang magkahanat. Kaya kailangan Sus. angat lang angat. Ang ilan ngang paninda nila sa kanilang sari-sari store nakalagay muna sa badya para hindi malubog sa baha. Sa ganitong sitwasyon, hindi nila Oh. maiwasang manghinayang Sabi sa ng mga Auntie flood Claire, control mukha na projects raw. na dapat sana'y Yung tinapay nakatutulong ka sa talaga. kanila. Kung naayos pa lang sa Sinungaling. pagkakagawa, hindi nakurakot yung sistema. Yan. Maganda sana pagkakagawa niya. At siguro hindi kami nabog sa baha ngayon. Makonsensya naman sila. Hindi naman sila yung tinatamaan ng sistemang ginawa nila eh. Kaming mga mahihirap na dito. Tama. Ito rin ang hinaing ng Yan. pamilya ng senior citizen na si Lola Rosalinda. Naputulan na siya ng paa dahil sa sakit ng diabetes at nagtitiis pa rin muna sa mataas na papag na pinupwestuhan, Ba yan? huwag lang abutan ng baha. Mensahe niya sa mga nasa likod daw ng kontrobersya sa flood control scandal, Ay sana parusahan sila ng Panginoon Diyos. At ginanya nila hindi naman 2-3 tao lang. Ayan. Katakot-takot na tao ang naperhisyo. Sos. meron naman daw nagawang dike sa bahagi ng Pampanga River. Ang problema, pati ito, nalubog na rin sa baha. Grabe. 10 bayan sa Bulacan, ang grabe ang napinsala mga kababayan ko. Sa bagay, sorry po karapatan ko itong magsalita. At kayo din, mga nanonood, alam ko, galit na galit kayo. Oh. Pero yung mga BBM dyan na bulag, mga bingi, alam na nagnakaw na, pinagtatanggol pa rin. Karapatan nyo rin yan. May bawi yan, mga kababayan ko. Yung 41 billion pesos na yun, ang laking halaga na yung mga kababayan ko. Kung tutusin, pwede silang magpagawa ng dike dyan, o dike, o barrier. Kayo ang nasa posisyon, bakit ginaganyan yung ang tao? Ikaw, pangalan nito, si Dison, Vince Dison ba yan, o Hison? Isa ka rin lagi kang alibay-alibay eh. Yung sa EDSA na lang eh. Kasi ang aspalto po, pag nagkaroon ng stagnant na tubig, talagang mababakbak po yan. Bakit sa ibang bansa po, may mga aspaltong mga kalsada ron. Umuulan po. Bakit hindi nababakbak? Huwag nyo kaming lokohin, Vince Hison o Dison. Pag ang Pilipino talaga sukdulan ng mga kababayan ko. Grabe. Pag-uusapan natin yung sa isang araw, yung basura. Alam nyo, San Sinise, sa Dolomite po, mga kababayan ko. Itong admin na to, blaming games lang eh. Pagkatapos ng termino ni Marcos, kung sisihin din kayo, mga tinamaan kayo, mga queen ng ina nyo, di yung mura. Sabi ko, queen ng ina nyo, ha? Ako ba, ano tawag doon, yung dalawang magpartner, si Tisay tsaka si Ate Ruby, i-relax lang daw ako. Hindi, sumusobra na eh. Grabe na mga babayan ko eh. O sasabihin naman, pag si Duterte naging presidente, ganun din gagawin ko. Kung sakali lang hindi ma-impeach si Sara Duterte at maging Pangulo, pag may kapalpakan siya, siyempre bibrahin natin. Constructive criticism, ika nga mga babayan ko. Ombudsman, kumilos ka na. Kitang-kita na ang ebidensya. 41 billion ang budget sa Bulacan po. Bulacan lang yan, ha? Wala pa yung mga ibang karatig lalawigan dyan. Metro Manila, ganun din. Sa Pampanga, meron din nangyari. Sa La Union, na umiiyak si Ortega. Na bakit daw siya binabatikos. Kaya pala pag ikaw bumabatikos kay Sara, okay lang sa'yo. Pag kami babatikos sa'yo, napipikong ka. Ang sabi ni Jason sa Ma'am Sir. Ma'am Sir.
kumilos kayo, ombudsman, may makulong man lang. Senador man, o congressman, kakampi ni Duterte, kakampi ni BBM, huwag kayo selective, mga queen ng mga tarantatis kayo. Nakakagigil na. Kung sa ibang bansa yun, baka may nangyari na sa'yo. Kung may magic lang ako ay nako. O yun lang mga babayan ko, medyo napahaba na. Grabe na mga babayan ko Tignan mo yung EDSA lang Aspalto kasi, ang sinisipa yung ulan. 1.2 billion ang ginasto sa rehabilitation ng EDSA. O, gagastos na naman tayo. Pera na naman ang taong bayan yan. At may ipapakita po ko sa inyo, mga ilang segundo lang to, sandali lang Tama yung lalaki, sandali. Bear with us mga babayan ko, medyo napahabang aking premium kasi dapat talaga ilabas natin ang sama ng loob natin sa admin na to mga babayan ko. Sa bagay, hindi naman talaga kaya ni Pangulong Marcos siya, kaya may mga cabinet siya ang problema nagkaroon ng 1 trillion piso ang nawaldas mga babayan ko dahil sa di umanong yung isang dating speaker dyan. Ito yung kwento ng isang lalaki mga babayan ko. Magkwentuhan po muna tayo ngayon. Kagabi ito pong nakikita yung video, kagabi lang yan. No? Yan. Kudos sa iyo, sir. Linggo. Galing kami sa Malabon, kinamama. Umuwi kami dito kasi natakot kami, baka abutan kami ng baha doon, hindi na kami makauwi. So, napauwi kami agad. Nabot kami ng napakalakas na ulan sa Skyway. At pagbaba namin dito sa sukat, akala namin parang, akala mo may piyesta. Kasi daming tao sa paligid naglalakad. Tapos sobrang bagal ng usad ng mga sasakyan. Dahil baha, gatuhod yung baha. Tapos sa bandang tanaw namin kasi, doon kami dumaan sa kabilang gate ng DF. Yung baha, papuntang SM Sukat, sobra hanggang Bewa, hanggang dibdib. Akala ko ba gutter deep, sabi ni Claire Castro. Ito pa matindi. Sinungaling. Makakakita ka ng mga tao na pamilya, hawak yung sanggol. Yan, nakakaawa. Umaanggi yung napakalakas na ulan. Siyempre maaanggihan pa rin yun. Ang daming mga naglalakad Hindi ko alam kung nakikita ba talaga ng mga nakaupo sa pwesto to. Kung nakikita, kung ano kaya mararamdaman nila kung makikita nila na actual yung mga ganong klase ng senaryo. Wala, makakapal ang mukha, mga manhid. Napakaraming tao naghihirap tapos sila bilyon yung binulsa. Okay na yan. Alam na natin ang mensahe ni sir. Kudos sa iyo, sir Alam niyo yung mga magbabatas na yan? Hindi ko ba nilalata, pero karamihan. Yung mga bahay niya, mga centralized pa. Yung mga salas, yung tawag doon, yung living room nila. Baka yung aircon nila hindi split type Yung cabinet mismo yung aircon na worth 200,000 ng aircon. O ganyan, ibang mga mambabatas natin. Mga makakapal ang mukha, mga manhid. Diyos ko, Lord, ikaw na bahala, Lord. Mayroon kasing kasalanan kasing isumpa mo yung tao Hindi ko gagawin yun. At saka, hindi man ako nagmumura Yung kagabi, hindi naman mura yun Expression lang yun. Kumbaga, parang figure of speech dahil galit na galit ako, galit na galit tayo mga babayan ko sa nangyayari. Diyos na lang ang bahala talaga sa kanila. Yun lang po. Talagang hindi ako titigil na bagay, mga manhid naman ang admin na to mga babayan ko Hindi nakikinig ang tagal-tagal kasuhan yung pinsan niya. Lampas 15 days na. At baka makalusot pa nga yan dahil yung 4 na Marines, di umano nagkabiyaya Ayun lang mga babayan ko, paki-like, share, and subscribe lang po Unsubscribe po, it will take only 1.5 seconds. Kilala nyo po ako. Ako'y sumusuporta sa inyo. Yung mga bago dyan, paki-like na lang at saka paki-subscribe. Mga 2 seconds lang naman Di ba? Shoutout na lang sa mga hindi impacta dyan, tsaka mga hindi impacto. Ang mga impacta, tsaka impacto, sa Kongreso, tsaka Senado. Yun lang. Salamat po. Bye.